Papaano nga po may pasok ako ng Sundays? Paano kung may sakit ka na kagaya ko dati weekly nasa simbahan ako, ngayon may heart failure na. Ang simbahan namin isang sakay pa, madalas hilo ako. Makikita natin ang dalawang rason dyan kung bakit hindi sila makapagsimba sa araw ng linggo. Yung isa ay dahil sa kanyang trabaho at yung isa naman ay dahil sa kanyang sakit. Doon muna tayo sa may sakit. Kung ang inyo pong kalagayan ay talagang hirap na makapunta sa bahay-sambahan at hindi nyo na talaga kaya. At kung sa kahit na anong kaparaanan ay hindi nyo talaga kayang makadalo, meron naman pong mga tinatawag na live stream or yung manonood na lamang po kayo sa online ng inyong service. At ano po ang ibig ko sabihin sa kahit na anong kaparaanan? Yan po yung tipong wala na talagang mag-aakay sa'yo kung hindi mo kaya ang sarili mo papunta sa bahay-sambahan or wala nang tutulong sa'yo para ikaw man lang ay buhatin or kung ikaw ay naka-wheelchair ay itulak. At yan ay posibleng mangyari kung kayo lamang po ay nag-iisa sa inyong tahanan at wala talaga kayong makakasama upang dumalo. Kaya kung ganyan po ang inyong sitwasyon, para lamang po kayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, ay pwede naman po yung sa live stream. Dahil tatandaan po natin, sinabi nga po sa Hebrews 10:25 na huwag natin papabayaan ang bawat pagkakatipon. Dahil sa mga ganyang klaseng pagkakatipon, ay diyan tayo nagpapakatibayan sa bawat isa at nagkakaroon ng fellowship. Kaya kung tingin nyo po ay valid ang inyong rason upang hindi makadalo sa pagkakatipon, nasa sa conviction nyo na po yan. Pero kahit na tayo ay may sakit, pero meron namang paraan para tayo ay makadalo sa pagkakatipon. Minsan binibigyan na lang natin ng dahilan ng ating sarili upang hindi pumunta. Dahil tatandaan po natin, marami na sa mga Kristiyano ang nagpakamartir para lang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag na po natin bigyan ng puwang ang maliliit na kadahilanan upang tayo ay hindi makadalo sa bahay-sambahan. Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who for my life laid down their own necks, and to whom not only I gave thanks, but also to the churches of the Gentiles. Ito po yung mga klase ng mga mananampalataya na willing isacrifice ang kanilang buhay para lang sa gawain ng Panginoon. Nawa tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay ganyan din ang ating puso, na willing tayong isacrifice ang mga bagay para lang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo lamang po talaga ang makakaalam sa inyong sitwasyon kung hindi nyo talaga kayang makadalo sa bahay-sambahan o binibigyan lang natin ng rason ang ating sarili na wag dumalo. Now, dito naman tayo sa isang sitwasyon na meron daw siyang pasok pagkalinggo. Then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ito po yung mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At sila, nung naunawaan nila ang gospel of salvation, ay sila ay nagpabaptize. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Malinaw po dyan, nung narinig nila yung gospel of salvation, nang tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay sila po ay nagpatuloy ng matibay sa mga turo ng mga apostol. Kaya kung talagang nauunawaan natin ang kaligtasan, dapat tayo ay magpakatibay lalo at magpakalago. At sila po ay sama-sama sa pagpuputol ng tinapay. At ang pagpuputol ng tinapay, ayan po ay ginagawa sa araw ng linggo. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Malinaw po dyan, ang first day of the week is Sunday. At yan po ay Lord's Day. At diyan nila isinasagawa ang pagpuputol ng tinapay. Now, ano pong pinopoint ko? Dapat nating maunawaan kung gaano ba talaga kahalaga ang araw ng panambahan sa Diyos. Dahil kung sasabihin natin na mas mahalaga ang trabaho kesa sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Diyos upang mag-worship, ay hindi ko alam kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa Diyos. If you love me, keep my commandments. Dahil kung talagang mahal po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay dapat i-deny natin ang ating sarili at tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Dahil kung mas matimbang pa rin sa atin ang mga makamundong bagay kaysa sa mga bagay ng Diyos, ay hindi ko po alam kung anong klaseng pagmamahal ang meron tayo sa ating Panginoon. Dahil ang gusto po sa atin ng Diyos na tayo ay nagkakatipon upang tayo ay magpakatibayan sa bawat isa dahil tayo po ay parte ng body of Christ.
Kaya wag natin bigyan dahilanan ng ating sarili upang mahadlangan tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa naging malinaw po. Maraming salamat and God bless you all.